So dito pala kami nag-book ng hotel sa may Tana Wisot Hotel sa may Bangkok, Thailand. Nasa around 30 to 35 minutes yung layo niya from the airport and maganda yung location niya para sa mga different tourist attraction dito sa may Bangkok, Thailand. And then nasa around 3,755.81 pesos yung binayaran namin for 5 nights and 4 days. So, kung kukumputin mo siya divided by 5, nasa 752 pesos yung binayaran namin per night. So this is actually our last day dito sa may Bangkok, Thailand, and nag-stay kami ngayon sa may Tana Wisot Hotel, and ayun nga, last day na namin. Ngayon pala ako video ng aming hotel room. So ito yung itsura ng aming CR. Ayan. So actually maganda naman siya. Ayan, meron ditong hot and cold shower, and then may toilet bowl. And ayan, so bumili kami ng mga toiletry, sabon, toothbrush, and then toothpaste. Then meron naman siyang malaking mirror dito. So maganda siya, maayos, and very comfortable. Nag-iiba-iba rin pala yung price niya depende sa may demand and kung meron kang promo code na gagamitin since Klook yan, then hindi na rin kami nag-avail ng breakfast buffet kasi yung breakfast buffet nila mostly parang American breakfast. So gusto namin matry yung authentic food na dito sa may Thailand. So this is my second day ng travel ko dito sa Thailand, sa Bangkok. So last year, 2023, nag-travel na din kasi ako dito sa Thailand, pero sa may Phuket, Thailand naman yon. And yung ginawa namin doon, kaya ako napunta sa may Phuket, Thailand, kasi nga nag-cruise kami. So doon yung parang one of the destinations ng cruise namin sa may Phuket, Thailand. So ngayon sabi ko last time, nababalik ako dito sa may Thailand. And luckily, this year, 2024, is nakabalik naman ulit ako dito sa Thailand. And this is actually our second day. So, yung second day, grabe, napaka-productive. Ang dami kong napuntahan. Like, na-amaze din ako sa city nila dito sa may Bangkok kasi napakarami talagang options. Napakaraming options na pwede mong puntahan, and then napakaganda ng mga malls nila. Actually, napakarami rin nilang malls na pwedeng puntahan. Napakaraming night market. So, kaya hindi ka mag-asawa. Ayun nga, ang dami ko napuntahan for this day. More on lakad talaga. So, sa Chinatown. So, gumising na ako ng around 10 or 11. And then, nag-branch na ako dun sa may Chinatown. And then, after ko mag-Chinatown, pumunta naman ako sa mall, which is dun sa may Icon Siam. So, first time kong pumunta dun sa may Apple Store kasi sa Philippines wala namang Apple Store. Kaya, nag-stay rin talaga ako doon. And ang ganda lang din ng view doon. Nakaka-amaze lang din. Kasi syempre, minsan ka lang talaga mag-travel. Buti na lang ang bait ng boss ko kasi parang last week lang talaga ako nagpaalam na, oy, maglilive ako ng 1 week, and nag-grant naman yung leave na yon. So ayun, and then nag-book lang din kami sa Klook, dun sa may King Power Mahanakon. Meron dong skywalk, so 78th floor siya, which is tanaw na tanaw mo yung mga iba't ibang building. Actually, 360, matatanaw mo talaga yung iba't ibang buildings doon. And pagdating ng gabi, syempre, mas maganda kasi mas nakita mo yung city lights. After ko doon sa Skywalk, so syempre nag-dinner na. Nag-dinner na kami. Doon sa may kinainan namin, John's Persia, night market naman siya. So, nakaka-excite kasi ang daming night market na pwede mong mapuntahan dito. And mapapansin mo talaga, ang daming mga tourists, hindi lang mga Asian tourists yung makita mo, kundi yung mga western tourists din. So ayun nga, meron pa akong binili, takoyaki. So kain tayo ng takoyaki. Alam nyo guys, yung napansin ko lang talaga, so sa mga tao ngayon, parang hindi na masyado sa mga pictures eh. So napansin ko sa mga kasabayan ko is more on sa video na talaga sila, sa mga short videos, I think, mga ganun. Siguro pang reels din, and for documentation. So katulad ko, nagvi-video. So vlogging era na tayo, di ba? Yan, meron siyang sauce dito. Yan. So let's try itong octopus. Octopus ba to? Hindi ko sure, pero yung parang kasi pag squid, 'di ba, maliit lang. Parang naalala ko sa dilata yung mga squid. And then ito octopus to. Kasi mas malaki. So bawal tayo magkalat kasi
May charge, charis. Sweet and sour yung sauce niya. Pagdating sa food, halos same lang din naman yung price sa Philippines. Siyempre siguro mas mura talaga kapag magluluto ka. Pero sa labas, siyempre kumakain kami dun sa labas. Nasa around, kasi nakakagastos kami ng 70 to 100 baht. So minsan pa nga lumalagpas doon 120 baht. Eh yung palitan kasi kailangan mong i-multiply sa 1.60. So kapag nakagastos ka ng 120 baht is nasa around 180 something pesos yun. Ayan, let's try itong takoyaki. Ang hirap pala mag-vlog, no? Kasi kailangan mo maging spontaneous sa pagsasalita. So, kung nakakita nyo to, ang dami kong editing na gagawin. Kasi, pahinto-hinto ako magsalita. Ayan, panoorin nyo na lang ako kumain. mm, mm, mm. Ang hirap niya kainin, na. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Hindi ako sanay kasi sa malalaki. Mm, masarap siya. Meron siyang squid, meron siyang hipon, meron siyang parang crab stick. So, iba-iba yung laman niya sa takoyaki. Ako personally, hindi ko kayang mag-travel the whole day. I mean, hindi ko kayang gumala the whole day from sabihin na natin 7 a.m. up to gabi. So, gusto kong maging productive, yes. Gusto kong maging productive. Pero, gusto ko rin magpahinga. Like, may interval yung pagta-travel ko. It's either sa morning ko, halimbawa, alis ako. Kung sarili ko yung masusunod, sa morning nga, alis ako and then bandang tanghali or afternoon, babalik ako and then lalabas ulit ako ng around 4 o'clock, 5 o'clock in the afternoon. Pero hindi ko kaya yung talagang magta-travel ako the whole day. Kasi may mga tao talaga na kayang gawin yun the whole day and nakaka-amaze sila kasi talagang nasasulit nila yung pagta-travel nila. Ako kasi parang napapagod talaga ako. Kaya parang it's either, yun nga yung una kong sinabi na um, aalis ako ng morning and then babalik ako dito ng tanghali para to refreshen up lang. Kasi minsan, ang sakit ng tiyan ko, kailangan kong mag-jebs, mga ganyan. So, kailangan kong bumalik and pahinga ng konti, tsaka ulit lalabas. Or pwede rin naman na tuloy-tuloy, like gigising ako ng 10, gigising ako ng 11 a.m., and then tuloy-tuloy na yun hanggang gabi. So, in that way, mas naging productive ako at mas marami rin ako napupuntahan. Kasi kapag tuloy-tuloy, grabe nakakapagod kaya yun. Like, from the morning up to the evening, nagta-travel ka. So, syempre, puro lakad yung gagawin mo nun. So, syempre, kaya ka nga nagta-travel is to enjoy, di ba? Yun nga, i-enjoy mo dapat. Pero kapag pagod ka, parang hindi mo na rin masyadong ma-enjoy. Pero yun nga, if in case na gusto mo talaga masulit, okay lang din naman na magpahinga ka sa coffee shop, mga ganyan. Or kung saan man abutan ka ng kung saan mo man gustong magpahinga, okay lang din naman na ganun.